MGA, Kaachika Handa, na bakayo sa isang kwento nga matinding pagtataksil at pagbanggon. Isipin mo ang asawa mong pinakamamahal at ang best friend mo na tinuring mong kapatid nagkampihan para tapusin ang buhay mo. Ganyan ang sinapit ng bida natin ngayon. Pero imbes na mamatay sa bangin, nagbalik siya mula sa hukay para maningil ng utang na dugo. Bago tayo magsimula sa nakakagigil na kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-comment sa ibaba kung anong gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon niya. Handa na ba kayo, Tara? Simulan na natin ang kwento ng paghihigante. Isang madilim na gabi winasak ang pamilya ni Elena habang nag-aagaw buhay siya sa naaksidenteng sasakyan para sa anak si Mateo. Ay nagpapakasarap sa kama kasama ang matalik niyang kaibigang si Clara. Hayaan mong mamatay ang pabigat na yan, halakhak ng trador. Ngunit hindi siya namatay. Mula sa putikan, babangon ang inang ninakawan ng lahat. Handa na ba silang tikman ang ganti ng isang pusong pinagkanulo? Hayaan mong mamatay ang pabigat na yan, Mateo. Sa wakas, magiging akin ka na ng buo. Ang boses na yon na nagmula sa kabilang linya ng telepono ay mas masakit pa kaysa sa mga bubog na bumaon sa balat ni Elena. Sa gitna ng masukal na dilim at ng nagngangalit na bagyo, ang kanyang sasakyan ay nakabaligtad sa gilid ng isang matarik na bangin, tila isang luhang bakal na nahulog mula sa mga mata ng langit. Ang bawat paghinga ni Elena ay may kasamang lasa ng kalawang at dugo. Ngunit sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, mas nangingibabaw ang lamig na dulot ng mga salitang narinig niya mula sa kanyang asawa at sa kanyang matalik na kaibigan. Ilang minuto lang ang nakalilipas bago ang nakabibing pagtama ng kanyang sasakyan sa malalaking bato. Naroon siya sa kanilang tahanan. Tinitingnan ang namumutlang mukha ng kanyang anak na si Lucas. Pabaya ka, Elena. Kung hindi mo bibilihan ng gamot ang bata, ngayon ding ikaw ang sisisihin ko kapag may mangyaring masama sa kanya. Iyon ang mga huling salitang binigkas sa kanya ni Mateo bago siya itinulak palabas sa gitna ng baha at unos. Dahil sa pagmamahal sa anak, hindi siya nag-atubili. Sumabak siya sa panganib. Hawak ang pag-asang mailigtas niya ang munting anghel. Ngunit heto siya ngayon nakasabit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa maliit na bote ng gamot sa hika ni Lucas. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa basag na windshield ay tila mga paalala ng kanyang kamangmangan. Ang cellphone na nahulog sa ilalim ng upuan ay aksidenteng nakatawag sa kanyang asawa. Sa pamamagitan ng voice command at sa halip na tinig ng pag-aalala, ang maruming katotohanan ang bumungad sa kanya. Don't worry, honey. I already made sure na hindi na siya makakauwi ngayong gabi. Maluwag na ang daan para sa atin at para sa mana ni Lucas. Dugtong ni Clara may halong halakhak na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang bawat salita ay parang isang matalim na karayom na unti-unting tumutusok sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Elena. Nilalaso ang lahat ng magagandang alaala ng kanilang 10 taong pagsasama. Ramdam ni Elena ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Ang pintig ng kanyang puso ay tila isang pagod na tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na katapusan. Ang init ng kanyang sariling dugo na dumadaloy sa kanyang noo ay humahalo sa malamig na tubig ulan. Ngunit mas ramdam niya ang panlalamig ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa langit kung bakit ang isang inang wala namang ibang hangad kundi ang kabutihan ng kanyang pamilya ay kailangang dumanas ng ganitong kalupitan. Ang kanyang mga daliri na kanina ay nanginginig sa takot ngayon ay unti-unting naninigas sa galit. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Lucas na naghihintay sa kanya at ang mapagkunwari at banayad ng ngiti ni Clara na tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang buhay. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagiging martir sa harap ng mga pagkukulang ni Mateo at ang pagturing kay Clara na parang sarili niyang kapatid. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang malaking pagtataksil na nakaplano na pala bago pa man bumuhos ang ulan. Ang katahimikan sa paligid ay nabubasag lamang ng tunog ng naglalakihang mga sanga ng puno na nababali dahil sa lakas ng hangin. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang dumudulas pababa sa malalim na sapa sa ilalim ng bangin. Isang mapait na kaisipan ang naiwan sa isipan ni Elena. Kung ito na ang huling hininga niya sa mundong ito, hahayaan ba niyang ang mga demonyong yun ang magwagi? Hahayaan ba niyang ang anak niya ay lumaki sa ilalim ng mga kamay na pumatay sa kanyang ina? Ang kanyang huling nakita bago tuluyang
Lamunin ng dilim ang kanyang paningin ay ang munting kwintas na may palawit sa dashboard na naglalaman ng larawan nila ni Lucas. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang piping sumpa ang nabuo sa kanyang puso. Isang sumpang hindi matatapos sa kamatayan kundi magsisilbing mitsa para sa isang pagbabalik na yayanig sa kanilang lahat. Ito ba ang kabayaran sa lahat ng katapatan ko? Ito ba ang dulo ng kwento ng isang asawang nagmahal ng higit pa sa sarili? Mahal na mahal ko ang asawa ko. Elena, kung nasaan ka man please, bumalik ka na sa amin ni Lucas. Ang tinig ni Mateo na pumailan lang mula sa maliit at kumukutitap na telebisyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa screen makikita ang kanyang asawang humahagulgol habang nakaharap sa mga mamamahayag, may hawak na maliit na krus at tila isang lalaking gumuho ang mundo dahil sa pagkawala ng kabiyak. Sa likuran niya nakatayo si Clara. Suot ang isang itim na belo at may kasamang malungkot na mukha habang karga-karga ang isang batang mahimbing na natutulog. Si Lucas. Dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ngunit ang bawat paggalaw ng kanyang talukap ay may kasamang matinding hapde. Ang paligid ay hindi pamilyar. Ang amoy ng dagat ng tuyong isda at ng lumang kahoy ay humahalimuyak sa loob ng maliit na dampa kung saan siya nakahiga. Ang kanyang buong mukha ay balot ng malinis ngunit magaspang na benda. At ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila hinahampas ng malalaking alon. Sa tindi ng sakit, ramdam niya ang bawat pagpintig ng kanyang mga sugat. Isang paalala na siya ay himalang buhay pa pagkatapos ng lagim ng nagdaang gabi. Gising ka na pala, iha. Huwag kang biglang kikilos, baka bumuka ang mga sugat mo. Ang malumanay na tinig ni Mang Karding, ang mangingisdang nakakuha sa kanya mula sa pampang ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Inabutan siya nito ng isang basong tubig na tila pinakamasarap na inumin sa kabila ng mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Ang bawat lunok ay isang pakikibaka ngunit ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang manatiling gising. Sinubukan ni Elenang magsalita ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Lumingon siya muli sa telebisyon na matatagpuan sa kabilang dulo ng dampa. Nakita niya kung paano inaalalayan ni Clara si Mateo. Ang kanilang mga kamay ay sandaling nagkadikit nang may kahulugang tanging si Elena lang ang nakakaalam. Ang galit na kanina ay tila isang maliit na baga sa kanyang dibdib ay muling nag-alab. Nagbibigay ng init sa kanyang nanghihinang katawan. Napakasakit makita na ang mundong binuo mo. Nang may pagmamahal ay ninanakaw na pala ng iba sa harap mismo ng publiko. Ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ni Mateo ay hindi dahil sa pighati, kundi isang masining na pagtatanghal upang linlangin ang lahat. Si Clara na laging nagsasabing wala siyang ibang hangad kundi ang kaligayahan ni Elena, ay ngayon ay tumatayo na bilang bagong ina sa tahanang binuo ng pawis at dugo ni Elena. Ang bawat haplos nito sa buhok ni Lucas ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang tiwala ni Elena sa sangkatauhan. Kailangan kong tumawag sa pulis. Ang pabulong na wika ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang gilid ng higaan. Ngunit bago pa siya makakilos ng tuluyan muling nagpakita sa balita ang larawan ni Mateo. Nakabay ang chief of police ng kanilang bayan. Nagtatawanan sila sa isang lumang litrato sa isang social event, isang patunay ng malalim na pagkakaibigang hindi kayang tibagin ng simpleng katotohanan na patigil si Elena. Ang pag-asang tumawag para sa tulong ay biglang naglaho na palitan ng isang nakapanlulumong realidad. Sa mundong kontrolado ng pera at kapangyarihan ni Mateo, ang isang patay na asawang katulad niya ay walang boses. Walang makikinig sa isang babaeng duguan. At nagtatago sa isang liblib na dalampasigan laban sa isang maimpluwensyang negosyanteng tinitingala ng lahat. Ang katarungan ay tila isang malayong bituin na hindi niya kayang abutin sa kasalukuyang kalagayan. Hinaplos ni Elena ang benda sa kaniyang pisngi, kung saan nararamdaman niya ang isang mahabang pilat na tila ukit ng isang malupit na kapalaran. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumitibok ng may bagong ritmo. Hindi na ito ang tibok ng isang martir na asawa kundi ang tibok ng isang babaeng wala nang babalikan ngunit mayroon pang dapat ipaglaban. Ang sakit ng katawan ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ang batas ay bulag at ang katarungan
ay nabibilib paano niya muling mayayakap ang kanyang anak. Paano niya mailigtas si Lucas mula sa mga kamay ng mga lobong nagbibihis tupa? Kung ang mismong mga tagapagtanggol ng bayan ay kasalo ng mga eto sa hapagkainan ng bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin habang ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unting naglalaho upang bigyang daan ang isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang liwanag mula sa isang munting gasera, ang tanging nagbibigay ng anyo sa loob ng dampa ni Mang Karding. Sa harap ng isang basag na salamin, tinitigan ni Elena ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga benda ay wala na. Ngunit ang iniwan nitong marka ay tila isang mapa ng kanyang pagdurusa. Isang mahabang pilat ang gumuguhit mula sa kanyang sentido hanggang sa ibaba ng kanyang pisngi. Isang matalas at mapulang paalala na ang babaeng nagngangalang Elena Cruz ay wala na. Iha, sigurado ka ba sa gagawin mo? Maaari kitang ihatid sa kabayanan kung gusto mong humingi ng saklolo. Ang nag-aalalang tanong ni Mang Karding habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Umiling si Elena nang may mabigat na kapasyahan. Salamat, Mang Karding. Pero ang saklolo ay para lamang sa mga taong may kakampi. Sa ngayon, ang katotohanan ay pag-aari ni Mateo. Kung babalik ako bilang si Elena, itatago niya ako sa loob ng isang mental hospital o tuluyan na akong palalamunin sa lupa bago ko pamasilayan ng anak ko. Ang kanyang tinig ay malamig, walang bakas ng luha, ngunit punong-puno ng isang uri ng pait na tanging ang mga taong nakatikim ng sukdulang pagtataksil ang makauunawa. Kinuha ni Elena ang kanyang itim na pitaka, na himalang hindi natangay ng agos ng sapa. Inilabas niya ang kaniyang lisensya. Ang masayang mukha ni Elena Cruz sa litrato ay tila nanunukso sa kanya. Paalala ng isang buhay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Gamit ang isang maliit na posporo, sinilaban niya ang dulo ng card. Ang apoy ay dahan-dahang gumagapang nilalamon ang kanyang pangalan at ang kanyang nakaraan hanggang sa maging abo ang lahat at tangayin ng hangin palabas ng bintana. Patay na si Elena Cruz, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang pagtatapos ng apoy. Simula ngayon ako na si Rosa, isang anino, isang estranghero, isang babaeng walang mukha na hindi nila mapapansin. Nagsimula siyang magbalat kayo. Nagsuot siya ng mga maluluwag at kupas na damit na ibinigay ng asawa ni Mang Karding. Tinago niya ang kanyang buhok sa ilalim ng isang lumang sombrero at nagsuot ng makapal na salamin na bahagyang tumatakip sa pilat sa kanyang pisngi. Ang kanyang dating marikit at maaliwalas na anyo ay napalitan ng isang anyong karaniwan. Isang babaeng tila binura ng hirap ng buhay. Sa bawat saplot na kanyang isinusuot, nararamdaman niya ang pagbigat ng kanyang kalooban. Ngunit ito ang tanging paraan upang makapasok siya sa kuta ng kanyang mga kaaway nang hindi sila naghihinala. Bago siya umalis, kinuha niya ang isang munting kwintas na naglalaman ng hibla ng buhok ni Lucas. Hinalikan niya ito nang may matinding pagnanasa. Ang kanyang mga mata ay saglit na nangilid ang luha. Wait for me, Lucas. Mommy has to be a stranger for now, pero hindi kita pababayaan. I promise. Hinding-hindi ko hahayaan na maging katulad kanila. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo na si Rosa sa tapat ng naglalakihang gusali kung saan matatagpuan ang opisina ni Mateo. Ang kinang ng salamin ng gusali ay tila nanlilibak sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Siya ay nasa labas. Nakatayo sa gilid ng kalsada habang ang mga marangyang sasakyan ay nagdaraan. Kabilang na ang sasakyang alam niyang lulan ang kanyang asawa at ang dati niyang kaibigan. Ang kanyang plano ay simple ngunit mapanganib. Ang maging bahagi ng kapaligiran ni Mateo, ang maging isang janitress o kahit anong mababang uri ng manggagawa na hindi pag-aaksayahan ng tingin ng mga taong nasa tuktok ng tagumpay. Alam niyang sa ganitong paraan magagawa niyang bantayan ang kanyang anak at tipunin ang bawat piraso ng ebidensya na magpapabagsak sa kastilyong gawa sa dumi ni Mateo at Clara. Habang hinihintay niya ang pagkakataong makapasok sa loob, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin na makita ang sariling anak na tumatawag sa ibang babae ng mama? Kayang-kaya ba ng kanyang puso na manatiling tahimik habang ang mga taong sumira sa kanya ay nagpapakasasa sa kaligayahan gamit ang lahat ng sa kanya? Ang bawat kuskos ng basahan sa makintab na sahig ng labi ay tila isang parusa na kailangang tiisin ni Elena upang manatiling malapit sa
kaniyang kaisa-isang kayamanan. Sa ilalim ng suot na uniforme ng janitress na may nakasulat na pangalang Rosa ang kaniyang dating marangyang buhay, ay tila isang malabong panaginip na lamang. Ang kaniyang mga kamay na dati ay tanging malalambot na tela at mamahaling pabango lamang ang hinahawakan ngayon ay namumula at nangangalit dahil sa matapang na kemikal ng sabon. Ngunit sa bawat hapdi ng kaniyang balat, mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib tuwing titingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng gusali. Isang babaeng nakatungo. Nakatago ang mukha sa ilalim ng sombrero at tila kinalimutan na ng mundo. Ang pagbukas ng malalaking pinto ng gusali ay naghatid ng isang pamilyar na halimuyak na nagpatigil sa kanyang paghinga. Amoy ng paborito niyang mamahaling Italian perfume, ang pabangong tanging siya lang ang gumagamit nun, ay biglang bumalot sa paligid. Nang iangat niya ng bahagya ang kaniyang paningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Naroon si Mateo, mukhang matikas at kagalang-galang sa kanyang mamahaling suit, habang nakaakbay sa isang babaeng tila reyna kung maglakad si Clara. Ang kanyang matalik na kaibigan ay suot ang isang kulay esmeraldang bestida na pag-aari ni Elena. At ang kwintas na huling regalo ng ama ni Elena ay kumikinang sa leeg nito. Sa gitna nila ang kanyang munting si Lucas na mukhang matamlay at nakatungo habang hawak ang isang maliit na kotseng laruan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagmamadali si Clara na lumakad patungo sa elevator, aksidenteng nasagi ng dulo ng kanyang bag ang timba na puno ng maruming tubig ni Elena. Ang tubig ay tumalsik sa mamahaling sapatos ni Clara. At sa isang saglit, ang katahimikan ng lobby ay nabasag ng isang matinis at mapanglait na tinig. "What the hell? Look at what you did to my shoes. Ang dumi-dumi mo. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?" Ang sigaw ni Clara ay umalingaw-ngaw. Dahilan? Upang mapalingon ang lahat ng tao sa lobby. Pinandirihan nito ang basa niyang sapatos at tiningnan si Elena mula ulo hanggang paa na parang isang basurang nakaharang sa daan. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya." Ang pabulong na sagot ni Elena, habang lalong itinatago ang mukha at pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang sapatos na kanyang suot at ang buhay na tinatamasa niya ay ninakaw lamang. Ngunit ang katarungan ay nangangailangan ng pasensya. "Mateo, look at this woman. She's so incompetent. You should tell the management to fire her immediately. Nakakasira siya ng mood." Reklamo ni Clara habang humawak sa braso ni Mateo para humingi ng simpatiya. Tiningnan lamang ni Mateo si Elena nang may malamig na pagbaliwala. Tila isang insektong hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. "Hayaan mo na siya, honey. Let's go! Baka malate tayo sa appointment natin." Ang walang emosyong sagot ni Mateo na mas masakit pa sa anumang sampal. Sa gitna ng tensyon, nahulog ang hawak na kotseng laruan ni Lucas at gumulong ito malapit sa paanan ni Elena. Bago pa makakilos ang mga security guard, dahan-dahang lumuhod si Elena at pinulot ang laruan. Sa sandaling iyon, ang kaniyang mga mata ay nagtama sa mga mata ng kaniyang anak. Nakita ni Elena ang lungkot sa mga mata ni Lucas, ang pangingitim ng ilalim ng mga ito, at ang tila paghingi ng saklolo na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Naramdaman ni Elena ang isang matinding kuryente ng pagmamahal na dinaloy ng kanyang mga daliri nang mahawakan niya ang laruan. Ngunit kailangan niyang bawiin ang kaniyang kamay ng mabilis. Hahablutin na sana ni Mateo ang bata nang biglang lumapit si Clara at kinuha ang laruan mula sa kamay ni Elena. Sabay tulak ng bahagya sa kanya. "Huwag mong hawakan ang gamit ng anak ko. Baka kung anong dumi ang mayroon ka." Ani Clara nang may kasamang matalas na tingin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Lucas na may pilit ng ngiti. "Come on, Lucas. Don't look at her. Sabihan mo na si Mami Clara kung anong gusto mong kainin later." Napako si Elena sa kanyang kinatatayuan habang pinapanood ang pagsasara ng pinto ng elevator. Ang huling nakita niya ay ang kanyang anak na nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Tila pilit na inaalala ang isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi na lamang dahil sa pagkakanulo kundi dahil sa katotohanang kaniyang sariling anak ay unti-unti nang tinuturuang kalimutan siya. Habang hinihimas ni Elena ang kanyang mga kamay, na nanunuyo dahil sa sabon, isang pangako ang bumangon sa kanyang kalooban. Hindi sapat ang katarungan.
Kung hindi niya maibabalik ang liwanag sa mga mata ni Lucas, ngunit paano siya lalaban kung ang kanyang anak mismo ay nagsisimula ng tawaging mommy ang babaeng sumira sa kanilang buhay? Namamayani ang isang mabigat at nakalulunod na katahimikan sa loob ng mansyong dati ay puno ng halakhak at pagmamahalan. Para kay Yaya Nena, ang bawat sulok ng bahay ay tila naging banyaga simula nang mawala ang kaniyang tunay na alaga. Pinanood niya mula sa malayo si Clara, habang masiglang sinusukat nito ang mga mamahaling alahas ni Elena sa harap ng salamin. Tila isang magnanakaw na nagpipista sa mga naiwang kayamanan ng kanyang biktima. Ang bawat kislap ng brilyante ay tila nanunukso sa katapatan ni Nena, habang ang kanyang puso ay nadudurog para sa batang si Lucas na unti-unting nawawala ng sigla sa piling ng mga taong walang ibang hangad kundi kapangyarihan. Hindi nagtagal, narinig ang mabibigat na hakbang ni Mateo pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng awtoridad na tila laging handang manupil. "Nena, bakit nakatitig ka lang dyan? Ang daming kailangang linisin sa taas. At tandaan mo, ayoko ng mga tinghusga. Clara is the new lady of this house. Kung hindi mo kayang tanggapin iyon, alam mo kung nasaan ang pinto. Madaling humanap ng papalit sa'yo pero mahirap humanap ng bago mong matitirhan sa edad mong yan." Ang banta ni Mateo, na may kalakip na malamig na titig. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa katapatan ni Nena. Ngunit pinili niyang itikom ang bibig habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa kakakahawak sa kanyang apron. Nang hapong iyon, isang delivery boy ang dumating upang ihatid ang mga grocery na kailangan sa kusina. Habang iniligpit ni Nena ang mga supot sa ibabaw ng lamesa, napansin niya ang isang maliit at nakatuping papel na isiningit sa gitna ng mga dilata. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kaniyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Sinisigurong walang sino mang nakakakita sa kaniyang ginagawa. Ang nakasulat sa papel ay hindi isang listahan ng mga bibilhin kundi ilang linya ng isang awitin na tila isang bulong mula sa nakaraan. "Matulog na aking mahal. Ang mga bituin ay nagmamasid. Ang pag-ibig ng ina ay hindi kailanman magmamaliw. Ang bawat titik ay isinulat sa paraang tanging ang kaniyang mga mata lamang ang makakakilala." Iyon ang lalabay na tanging si Elena lamang ang umaawit kay Lucas sa tuwing natatakot ito sa dilim. Isang sikretong himig na sila lamang tatlo ang nakakaalam. Ang panginginig ng mga kamay ni Nena ay hindi na mapigilan. Ang bawat salita sa papel ay tila naging buhay. Naghahatid ng isang uri ng init na matagal nang nawala sa mansyong iyon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinipigilang pumatak sa papel. Isang matinding kuryente ng pag-asa ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Buhay ang kanyang alaga. Ang kanyang Senyora Elena ay buhay at nagpaparamdam sa gitna ng panganib. Ang kanyang lalamunan ay nanikip sa tindi ng saya at takot na naghahalo. Isang emosyong tila sasabog sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na papel sa kanyang dibdib. Pilit na kumukuha ng lakas mula rito. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa pamilyang Reyes, isang munting liwanag ang nagsimulang magningas. Alam ni Nena na kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang maging mga mata at tenga ni Elena sa loob ng lungga ng mga trador. Ngunit sa kabila ng kanyang pananabik, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihintay. Habang maingat niyang itinatago ang sulat sa loob ng kanyang bulsa, biglang narinig ang pagbukas ng pinto ng kusina. Ang tunog ng mga takong ni Clara sa sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig papalapit sa kinaroroonan ni Nena. "Nena! Ano ang ginagawa mo dyan at bakit tila balisa ka? May itinatago ka ba?" Ang boses ni Clara ay puno ng hinala habang ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa mga kamay ni Nena na nakatago sa likuran. Ang hangin sa kusina ay biglang naging manipis at ang bawat pintig ng puso ni Nena ay tila isang malakas na tunog na maaaring magbulgar sa kanyang lihim na kagalakan. Sa loob ng isang madilim at magulong sala, nakaupo si Inspector Arturo Cruz habang nakatitig sa kawalan. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat, puno ng amoy ng alak at ng mapait na usok ng sigarilyo. Ang kaniyang buong anyo ay tila isang anino na lamang ng dating matigas na opisyal ng pulisya.
Ang kaniyang mga mata na dati ay puno ng talino at awtoridad ngayon ay namumula at nakalubog. Pagod sa walang katapusang pagluha at pagtatanong sa langit. Sa kaniyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang decolor na litrato ni Elena, ang kaisa-isa niyang anak na kinuha ng mapaglarong tadhana sa gitna ng isang bagyo. I'm so sorry, Elena. Hindi kita na ipagtanggol? Hindi ko man lang nahanap ang bangkay mo para mabigyan ka ng desenteng libing. Pabulong niyang wika, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang bawat lunok niya ng alak ay tila isang paraan upang lunurin ang matinding panunumbat ng kaniyang sariling budhi. Isang mahinang pagkatok sa pinto ang dahan-dahang bumasag sa nakabibing katahimikan ng gabi. Sa una inisip ni Arturo, naguni-guni lamang yon. Isang epekto ng kalasingan at puyat. Ngunit ang katok ay naulit, mas mariin, at tila may dalang pagmamadali. Mabigat ang kanyang mga hakbang patungo sa pinto. Ang bawat galaw niya ay puno ng kawalang gana sa buhay. Nang buksan niya ang pinto, ang malamig na simoy ng ulan ay agad na humalik sa kanyang mukha. Naroon ang isang babaeng balot ng basang damit. Nakayuko at tila isang pulubing humihingi ng kanlungan. Wala akong barya. Umalis ka na. Ang malamig na pagtataboy ni Arturo habang akmang isasara ang pinto. Ngunit bago pa man maglapat ang kahoy ang babae, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Tinanggal ito ang kanyang sombrero at ang makapal na salamin na tumatakip sa kanyang mukha. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tumama sa isang mahabang pilat na gumuguhit sa kanyang pisngi, ngunit hindi nito nagawang itago ang pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Papa ako. Ito si Elena. Ang baso ng alak na hawak ni Arturo ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang mga daliri, bumabagsak sa sahig at nababasag sa libu-libong piraso, kasabay ng pagkabasag ng pader ng kaniyang kawalan ng pag-asa. Nanigas ang kaniyang buong katawan. Ang kaniyang paghinga ay tila tumigil, habang pinagmamasdan ang mukhang matagal na niyang ipinagdarasal na muling makita. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay nanikip sa tindi ng emosyong tila sasabog sa kaniyang dibdib. Sa isang iglap, hinila ni Arturo ang kanyang anak papasok at mahigpit itong niyakap. Ang kaniyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tindi ng kaniyang paghagulgol. Iyon ay isang yakap na puno ng pangungulila ng pagsisisi at ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Si Elena naman ay napasandal sa dibdib ng kanyang ama. Ang kaniyang mga luha ay malayang dumadaloy, habang nararamdaman ang init at kaligtasan na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Buhay ka! Buhay ka, anak ko! Ang tanging nasambit ni Arturo sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nang kumalma ang paligid, naupo ang dalawa sa gitna ng kalat ng sala. Sinimulang isalaysay ni Elena ang lahat. Ang pagtataksil ni na Mateo at Clara, ang planong pagpatay sa kanya, at ang paggamit sa kanyang anak bilang bihag sa loob ng sarili niyang tahanan. Habang nakikinig ang anyo ni Arturo ay dahan-dahang nagbabago. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliliyab sa galit at ang kanyang tindig ay muling naging tuwid. Ang dating sugatang ama ay muling naging isang bihasang inspektor na handang maghatid ng katarungan. Dahan-dahang hinaplos ni Arturo ang mahabang pilat sa mukha ni Elena. Ang pilat na ito, Elena, hindi ito tanda ng iyong pagkatalo. Ito ang medalya ng iyong kalakasan at sumusumpa ako. Ang bawat patak ng luha mo ay pagbabayaran nila ng may kasamang interest. Hinalikan niya ang noo ng anak, isang sagradong pangako ng isang ama na hinding-hindi na muling bibitaw. Tumayo si Arturo at nagtungo sa kanyang lumang cabinet. Inilabas niya ang isang makapal na folder na matagal na niyang tinitipon. Kahit noong akala niya ay wala na si Elena, inilatag niya ito sa harap ng kaisa-isang anak. Hindi rin ako naging kampante, Elena. Alam kong may masamang amoy ang lahat ng nangyari. Binuksan ni Elena ang folder at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nakita. Naroon ang mga kopya ng bank statements na nagpapatunay na sa nakalipas na 6 na buwan si Mateo ay unti-unti nang inililipat ang lahat ng kanilang ari-arian sa mga offshore accounts na nasa ilalim ng pangalan ni Clara. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nakaplano ng nakawin. Bago pa man mangyari ang aksidente sa bangin, nakahanda na ang lahat para sa kanilang pagtakas, Elena. Pero hindi nila alam na ang multong pinatay nila ay nagbalik na para maningil. Ang bawat sulok ng mansyon ni na Mateo ay tila nababalot ng isang hindi nakikita ngunit naramdamang panganib.
Sa loob ng kanyang silid si Yaya Nena ay tila isang aninong dahan-dahang kumikilos. Tinitiyak na ang bawat hakbang ng kaniyang mga paa sa makintab na sahig ay hindi lilikha ng anumang ingay nagigising sa mga natutulog na demonyo sa kabilang kwarto. Ang kanyang puso ay tila isang pagod na ibon na mabilis ang pagtibok sa loob ng kanyang dibdib habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at pananabik. Alam niyang sa sandaling ito, habang wala sina Mateo at Clara, upang asikasuhin ang mga huling detalye para sa kanilang nalalapit na pagdiriwang, ito lamang ang kaniyang pagkakataon upang mahanap ang katotohanang matagal nang ikinublisa, ilalim ng mga kasinungalingan. Maingat niyang pinihit ang hawakan ng pinto ng pribadong opisina ni Mateo. Ang tunay na pagpihit ng kandado ay naghatid ng isang malamig na kaba sa kaniyang buong pagkatao. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at mamahaling tabako ay nanunuot sa kanyang ilong. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang halughugin ang mga folders sa loob ng mabigat na cabinet. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na lumalaktaw sa mga dokumento, hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang isang asul na folder na nakatago sa pinakalikod. May markang pangalan ni Elena. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pangingilabot. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Naroon ang mga reseta ng gamot na ipinapainom kay Elena buwan-buwan bago ang nangyaring aksidente. Ang mga gamot na nakasulat ay mga malalakas na sedatiba at pampagulo ng isip na hindi naman kailangan ng kanyang alaga. Naalala ni Nena kung paano naging palaging antukin at tila nalilito si Elena noon, at kung paano siya giliw na pinapakain ni Mateo ng kanyang mga bitamina pagkatapos ng bawat hapunan na may kasama pang matatamis na salita at halik. Sa noo, ang lahat ng pag-aalagang iyon ay isa palang dahan-dahang paglason sa kanyang katinoan, isang paraan upang magmukhang baliw o pabaya ang kanyang senyora bago tuluyang iligpit. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang maliit at madilim na iskinita, naghihintay si Elena sa kanyang ama. Ang kanyang anyo bilang si Rosa ay muling bumalot sa kanya, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa kanyang kasalukuyang disguise. Nang dumating si Arturo, dala ang balita mula sa kanyang mga lihim na koneksyon sa bangko. Ang hangin sa pagitan nila ay naging mas lalong mabigat. Nagawa ko ng pigilan ng ilan sa mga malalaking transactions nang hindi nila napapansin, Elena. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Mateo is starting to move the largest chunk of your inheritance next week. Ang seryosong wika ni Arturo habang iniabot ang isang makapal na sobre. Nagtagpo si Nena at Elena sa isang tagong lugar. Pagkatapos ng trabaho, ang pag-abot ng folder ng mga reseta ay tila isang paglilipat ng apoy. Binasa ni Elena ang bawat pangalan ng gamot at ang kanyang buong katawan ay nanginig sa tindi ng sakit at galit. Ang alaala ng mga gabi, kung kailan siya nanlalambot sa bisig ni Mateo, naniniwalang siya ay ligtas at mahal na mahal, ay ngayon ay tila isang maruming putik na bumabalot sa kanyang alaala. He was killing me slowly, Papa. He didn't just want the money. He wanted to erase me while I was still breathing. Ang pabulong na wika ni Elena. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pait at pagsisisi sa kaniyang sariling pagkabulag. Pagbalik sa kaniyang inuupahang kwarto, inilatag ni Elena ang lahat ng ebidensya sa isang malaking pisara. Ang mga litrato ni Clara, ang mga pekeng reseta, ang mga bank statements, at ang mga timeline ng bawat kasinungalingan ay nagdugtong-dugtong sa kanyang paningin. Ang bawat linyang kanyang iginuguhit ay tila isang sugat na kanyang binubuksan upang linisin. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-aalinlangan ngayon ay naging matalas at malamig na parang bakal. Ang bawat detalye ng kanyang plano para sa paghihiganti ay dahan-dahang nabubuo. Isang planong hindi lamang magbabalik sa kanyang kayamanan, kundi kikitil din sa bawat dangal na pilit na itinatayo ni Mateo at Clara sa ibabaw ng kanyang buhay. Habang tinitigan niya ang larawan ni Lucas na nasa gitna ng pisara, isang mainit na luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Humaha sa pilat na kanyang tinatago. Sa kabila ng lahat ng ebidensya ng kasamaan, ang isang tanong ay nananatiling nakatusok sa kanyang puso na parang isang matalim na bubog. Sa sandaling simulan niya ang kanyang huling pagsalakay, handa ba siyang harapin ang bawat sakit na maidudulot nito sa kaisa-isa niyang anak? Maaari nga bang magkaroon ng ganap na katarungan kung ang kabayaran nito ay ang pagkawasak ng
Mundo ng batang wala namang kinalaman sa kasalanan ng kanyang ama. Ang bawat makulay na banderitas at naglalakihang mga lobo sa loob ng marangyang ballroom ay tila mga panunuya sa nagdurugong puso ni Elena. Ika-7 kaarawan ni Lucas, ang unang kaarawan ng kaniyang anak, nawala siya sa tabi nito bilang isang ina. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok. Suot ang kanyang uniforme bilang bahagi ng catering staff, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang pilak na tray. Ang bawat halakhak ng mga bisita at ang masiglang musika na pumapailan lang sa buong silid ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng entablado nakatayo sina Mateo at Clara. Mukhang isang perpektong pamilya sa ilalim ng mga nagniningning na spotlight. Si Clara ay nakasuot ng isang bestidang kulay ginto. Ang kaniyang mukha ay puno ng pekeng ningning habang hinahawakan ng mikropono. Thank you everyone for coming to Lucas's special day. Simula ni Clara ang kaniyang tinig ay puno ng tamis na tila lason. Alam niyo naman ang pinagdaanan ng pamilyang ito. It's been hard since Elena left us but I promised Mateo and Lucas na hindi ko sila pababayaan. I chose to stay because family is everything to me. Ang bawat salita ni Clara ay tila isang malakas na sampal ng utang na loob na ipinipilit niya sa lahat ng nakikinig. Habang si Elena ay napapakagat-labi upang pigilan ng isang pagsigaw na maaaring sumira sa lahat. Nang ilapit ni Clara ang mikropono kay Lucas ang kanyang mukha, ay naging mapilit. Ngayon, bago i-blow ni Lucas ang kanyang candles, may gusto siyang sabihing, "Right, Lucas, tell them who I am to you now." Tumingin si Lucas sa kanyang ama. Ang kanyang maliliit na balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Go on, son. Sabihin mo na ang pinag-usapan natin." Ang malamig na utos ni Mateo, ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng bata. Ngunit ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa laman nito. Isang lihim na kurot na nagpangiwi sa bata sa sakit. "Mommy? Mommy Clara?" Ang pabulong at basag na sagot ni Lucas. Habang ang isang malaking luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon, ang trawak ni Elena ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa gilid ng pilak na metal hanggang sa naramdaman niya ang malagkit na init ng kanyang sariling dugo na dumadaloy mula sa kanyang mga daliri. Ang kanyang buong pagkatao ay nagre-rebelde. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging ina ay gustong sumugod sa entablado at bawiin ang kanyang anak mula sa mga kamay ng mga lobong iyon. Ngunit nanatili siyang estatwa sa dilim. Ang kaniyang paghinga ay mabigat at puno ng dusa. Habang pinagmamasdan ang kaniyang anak na pilit na pinaniniwala sa isang kasinungalingan. Nang matapos ang programa at nagsimula ng kumain ng mga bisita, dahan-dahang lumapit si Elena sa lamesa kung saan nakaupo si Lucas na iniwan ni na Mateo at Clara upang makipag-usap sa mga investors. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, inilapag niya ang isang maliit na malambot na muffin sa harap ng bata. Hindi ito katulad ng mga mamahaling cake sa buffet. Ito ay gawa sa isang espesyal na recipe na may halong mansanas at vanilla. Ang paboritong ginagawa ni Elena para sa kanyang anak noong sila ay masaya pa. "Happy birthday, bata!" Ang pabulong na wika ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang marahang simoy ng hangin na halos hindi marinig. Tiningnan ni Lucas ang muffin. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang kaniyang mga mata ay nagkaroon ng buhay. Kinuha niya ang tinapay at dahan-dahang kinagat ito. Ang kanyang buong anyo ay biglang natigilan. Ang lasa ng nakaraan ng amoy ng kanyang tunay na ina at ang init ng isang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap-hanap ay tila bumalik sa isang iglap. Biglang lumingalinga si Lucas sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at kalituhan hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakatayo si Elena. Ilang hakbang lamang ang layo, nakatago ang kalahati ng mukha sa ilalim ng sombrero. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at puno ng mga luhang hindi na mapigilan. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ang kaniyang maliit na kamay ay napatigil sa pagsubo habang ang kaniyang puso ay tila kumikilala sa boses ng dugo na tumatawag sa kanya sa gitna ng karamihan. "Mamaang?" Pabulong na tanong ni Lucas. Ang kaniyang tinig ay puno ng kawalang katiyakan at pananabik na tila ba nakakita siya ng isang anghel sa gitna ng mga demonyo. Mabilis na tumalikod si Elena at naglakad palayo sa kanyang anak. Ang bawat hakbang niya
ay tila paghila sa kanyang sariling bituka. Narinig niya ang muling pagtawag ni Lucas, isang boses na puno ng pagkalito at pagnanasa. Ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang sa sandaling tumitig siyang muli sa mga mata ng bata, baka tuluyan nang bumigay ang kaniyang disguise at masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Naglaho siya sa gitna ng mga naglalakihang kurtina ng ballroom. Iniwan ang kanyang anak na tinititigan ng isang maliit na muffin na tila isang mahiwagang relikya. Kinabukasan, ang mansyong Reyes ay nababalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Si Clara ay nakaupo sa balkonahe, humihigop ng mamahaling tsaa habang pinagmamasdan ang malawak na hardin ng isang delivery boy ang lumapit at nag-abot ng isang malaking pompon ng mga bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kulay ng mga ito. Purple lilies. Ang lilang bulaklak ay ang paboritong bulaklak ni Elena. Isang pambihirang uri na tanging sa isang espesyal na flower shop lamang sa lungsod, ipinag-uutos ni Mateo noon. Who sent this, Mateo? Ikaw ba ito? Are you trying to be romantic? Ang tanong ni Clara nang pumasok si Mateo sa silid. Ang kaniyang tinig ay may halong kaba at hinala. Tumingin si Mateo sa mga bulaklak at ang kanyang mukha ay biglang namutla. I didn't order those, no, Clara. Bakit naman ako bibili ng ganyan? You know how much I hate those flowers now. Ang kanyang boses ay matigas, ngunit ang kanyang mga kamay ay palihim na nanginig. Habang itinatago ang mga ito sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon, hindi pa natatapos ang kanilang pagtatalo nang magpasya si Mateo na umalis upang pumasok sa opisina. Pagkapasok niya sa kanyang marangyang sasakyan, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang balat. Nang maupo siya sa driver's seat, naramdaman niyang masyadong malapit ang kanyang mga tuhod sa manibela. Ang upuan ay naka-adjust sa isang posisyong hindi para sa kanyang taas. Iyon ang driving height ni Elena. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. Mabilis niyang tiningnan ang rearview mirror, tila inaasahang makikita ang maputlang mukha ng kaniyang asawa sa likurang upuan. Ngunit wala doon kundi ang kanyang sariling refleksyon na puno ng takot. Sa isang maliit at madilim na kwarto sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Elena kasama si Arturo. Sa harap nila ay isang malaking monitor na nagpapakita ng bawat sulok ng mansyon ni Mateo. Ang mga hidden camera na lihim na inilagay ni Arturo ay naging mga mata ni Elena sa loob ng kuta ng kaaway. Pinanood ni Elena ang bawat galaw ni Clara na balisa at ang pagkabahala sa mukha ni Mateo. Isang malamig at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang humihigop ng kape. Tingnan mo sila, Papa. They're starting to doubt their own shadows. Ang pabulong na wika ni Elena. Ang kaniyang tinig ay puno ng isang uri ng kasiyahang nagmumula sa kailaliman ng kaniyang pagdurusa. Ang akala nila ay sapat na ang pumatay ng tao para makuha ang gusto nila. Pero hindi nila alam na ang masakit na alaala ay mas matalas kesa sa anumang kutsilyo. Samantala, muling nagharap sina Mateo at Clara sa loob ng kanilang kwarto ng gabing iyon. Ang hangin ay tila punong-puno ng kuryente. Ang bawat salita ay nauuwi sa sisihan. I'm telling you, Mateo, someone is playing tricks on us. O baka naman hindi mo talaga tinapos ang trabaho mo nung gabing iyon. Ang sigaw ni Clara. Ang kaniyang boses ay matinis at puno ng paranoia. You've been acting weird since the birthday party. Are you hiding something from me? Tumahimik ka, Clara. I saw the kotse down the ravine. Walang sino mang mabubuhay sa ganoong kalakas na impact. Ang pabalik na sigaw ni Mateo habang marahas niyang hinawakan ang braso ni Clara. Huwag mong ibuntun sa akin ang takot mo. Remember, ikaw ang may idea nito. Ikaw ang nag-utos na putulin ang preno ng sasakyan niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara. Dahilan upang mapaupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa kanilang sigawan. Si Elena na nanonood mula sa monitor ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso. Ang kanyang recorder ay umiikot. Kinukuha ang bawat salitang binitawan ni Mateo, ang kumpirmasyon ng kanilang krimen na matagal na niyang hinahanap. Habang umiiyak si Clara at nakatitig ng may puot kay Mateo, isang tanong ang nanatiling nakalutang sa gitna ng kanilang pagkawasak. Kung ang kanilang pag-ibig ay itinayo sa ibabaw ng kamatayan, sapat ba ang kanilang pagkakaisa upang harapin ang isang multong hindi man lang nila kailangang hawakan para sila'y dahan-dahang mawasak? Ang bawat yabag ng mga paa ni Yaya Nena sa pasilyo ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin na kailangang dalhin ng may sukdulang pag-iingat.
Sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga kortina sa bintana at ang sariling mabilis na paghinga ni Nena. Alam niyang ito na ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay ni Elena. Umalis sina Mateo at Clara para sa isang huling meeting bago ang kanilang malaking party at iniwan ang mansyon sa pangangalaga ng mga katulong na abala sa labas. Dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto ng pribadong opisina ni Mateo. Ang marahang pagdaiti ng mga mekanismo ng kandado ay naghatid ng matinding kaba sa kaniyang dibdib. Sa loob ang silid ay balot ng anino, tila ba ang bawat kasangkapan ay nagmamasid sa kaniyang bawat galaw. Nagtungo siya sa kinalalagyan ng malaking kahadayero na nakatago sa likod ng isang painting. Sa kanyang nanginginig na mga daliri, inikot niya ang numerong kanyang palihim na naobserbahan mula kay Mateo noong nakaraang gabi. Naramdaman niya ang marahang pagbitaw ng trangka sa loob ng bakal na pintuan. Isang senyales na bukas na ang lagusan patungo sa mga lihim ni Mateo. Hinahanap niya ang isang maliit na bagay, isang dashcam memory card mula sa sasakyan ni Elena na himalang nakuha ni Mateo bago pa man dumating ang mga awtoridad sa bangin. Alam ni Elena na naroroon ang huling piraso ng katotohanan, ngunit sa gitna ng kanyang paghahanap, isang tunay na kinatatakutan ang nangyari. Mula sa labas ng mansyon, ang ugong ng makina ng sasakyan ay dahan-dahang tumigil sa tapat ng pintuan. Ang puso ni Nena ay tila isang pagod na tambol na bumibilis ang pagtibok. Hindi dapat narito si Mateo. Masyadong maaga ang kanyang pagbabalik. Narinig ni Nena ang pagbukas ng mabigat na pinto sa ibaba at ang boses ni Mateo na tila nang gagalaiti sa galit. I forgot my secondary phone. Clara, wait in the car? Ang sigaw nito na umalingaw-ngaw hanggang sa itaas. Ang bawat hakbang ni Mateo sa hagdanan ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Nena. Wala na siyang oras upang isara ang vault ng maayos. Mabilis siyang gumapang patungo sa loob ng malaking walk-in closet at nagtago sa likod ng mga makakapal na Amerikana ni Mateo. Ang amoy ng mamahaling pabango at mothballs ay nanunuot sa kanyang ilong, tila sumasakal sa kanyang paghinga. Nakita niya mula sa maliit na puwang ng pinto ng closet ang pagpasok ni Mateo sa silid. Ang anyo nito ay punong-puno ng tensyon. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang bagay na maaari niyang pagbuntunan ng galit. Kinuha ni Mateo ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa, ngunit bago siya lumabas, tila may napansin siyang kakaiba. Huminto siya sa tapat ng painting na nagtatago sa vault. Nanigas ang buong katawan ni Nena. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang rosaryo. Sa loob ng bulsa, pinapanood niya kung paano dahan-dahang itinuwid ni Mateo ang painting na bahagyang naging tabingi dahil sa pagmamadali ni Nena sa loob ng closet. Ang tanging maririnig ni Nena ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso na tila ba maririnig ni Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang bunga ng matinding takot. Sa kanyang kabilang kamay, nararamdaman niya ang maliit at matigas na memory card na kanyang nakuha. Ito na ang huling pag-asa ni Elena. Nang tuluyang lumabas si Mateo ng silid at marinig ang muling paglayo ng sasakyan sa labas, napaupo si Nena sa sahig ng closet. Ang kaniyang katawan ay nanghihina sa tindi ng kaba, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kaniyang misyon. Sa tulong ni Inspector Arturo, matagumpay niyang naipasa ang memory card sa isang tagong iskinita sa likod ng mansyon. Nang gabi ring iyon, sa loob ng tinitirahan ni Elena, isinalang nila ang memory card sa computer. Ang katahimikan sa silid ay napalitan ng tunog ng hangin at ulan mula sa gabing iyon. Narinig nila ang boses ni Elena na napuno ng takot at ang boses ni Mateo sa kabilang linya ng telepono na tumatawa habang sinasabi ang mga katagang, "Hayaan mong mamatay ang pabigat na yan!" Napatakip ng bibig si Elena. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng hikbi. Ang kumpirmasyon ng kaniyang kamatayan mula sa labi ng taong kanyang minahal ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Tiningnan niya ang kanyang ama, si Arturo, na ngayon ay may hawak na ring ebidensya ng dashcam. "It's over, Elena. We have everything we need." Ang pabulong na wika ni Arturo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Ngunit sa kabilang dako ng lungsod, habang nag-aayos si Mateo para sa kanilang malaking party sa susunod na araw, muli siyang pumasok sa kanyang opisina. Sa pagkakataong ito, lumapit siya sa vault upang kunin ang kanyang pasaporte.
Nang buksan niya ang bakal na pintuan, napansin niyang ang pagkakaayos ng mga folder sa loob ay hindi ang kanyang nakasanayan. Ang kanyang mukha ay biglang naging madilim at ang kanyang mga panga ay nangangalit. Dahan-dahan niyang tiningnan ang sahig at nakita ang isang maliit na butones mula sa uniforme ni Yaya Nena na natanggal sa gitna ng pagtatago nito. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa galit habang unti-unting napagtatanto na ang kanyang mga lihim ay hindi naligtas sa loob ng sarili niyang bahay. Ang bawat hibla ng telang seda na bumabalot sa katawan ni Clara ay tila isang nakakasilaw na baluti ng kanyang bagong kapangyarihan. Sa harap ng naglalakihang salamin ng kanyang silid, pinagmamasdan niya ang kanyang sarili nang may halong paghanga at panunuya sa nakaraan. Ang suot niyang bestida para sa gabi ng kanilang pamamanhikan at engagement party ay nagkakahalaga ng isang maliit na mansyon, isang karangyaan na dati ay tanging sa mga panaginip lamang niya nararanasan habang nakatayo sa anino ni Elena. Hinahaplos niya ang kanyang leeg, tinitiyak na ang bawat brilyante ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Tila ba ang mga hiyas na ito ang magbubura sa kanyang pinagmulan at sa dugong dumi na kanyang tinapakan upang marating ang tuktok. I deserve this? Sa akin naman talaga dapat ang lahat ng ito mula pa noon. Ang pabulong na wika ni Clara sa kanyang sariling refleksyon. Ang kanyang tinig ay puno ng isang uri ng pagmamalaki na may halong lason. Sa kanyang isip siya na ang bagong reyna ng alta sosyedad, ang babaeng kinaiinggitan ng lahat, at ang bawat papuri na kaniyang matatanggap mamaya ay magsisilbing piring sa kanyang budhi. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Mateo ay abala sa pakikipag-usap sa telepono habang tinitingnan ang mga resibo mula sa pinaka-eksklusibong hotel sa lungsod. Ginamit niya ang malaking halaga mula sa life insurance ni Elena upang bayaran ang bawat detalye ng gabing ito. Para sa kanya, ang perang kinuha mula sa kamatayan ng kanyang asawa ay hindi pasanin kundi isang puhunan para sa kanyang bagong buhay. Sa kabila ng kaba na idinulot ng nawawalang butones sa kanyang opisina, pinili niyang lunurin ang kanyang takot sa alak at sa yabang ng kanyang mga tagumpay. Naniniwala siyang sa sandaling mailathala ang kanilang pag-iisang dibdib sa lahat ng pahayagan, ang anino ni Elena ay tuluyan ng maglalaho sa limot habang ang mga trador ay naghahanda para sa kanilang rurok ng tagumpay. Sa isang maliit at tahimik na silid, ay inihahanda naman ni Elena ang kaniyang sariling kasuotan. Hindi ito seda. Hindi rin ito kumikinang sa mga hiyas. Ito ay isang simpleng uniforme ng technical staff ng hotel. Ang kaniyang baluti para sa huling pakikipagdigma. Sa tulong ni Arturo, natiyak nilang ang lahat ng mahahalagang tao sa mundo ng negosyo, ang mga investors na pinakaingatan ni Mateo at ang mga mamamahayag na mahilig sa iskandalo ay makakadalo sa okasyong iyon. Everything is set, Elena. Ang bawat speaker, ang bawat screen sa ballroom ay kontrolado na natin. Wala silang matataguan sa oras na magsimulang magsalita ang katotohanan. Ang seryosong wika ni Arturo habang nililinis ang kaniyang lumang baril. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabalik sa kanyang panahon bilang isang matapang na pulis. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang kanyang lumang damit na kanyang huling suot bago ang aksidente, ang telang may mga marka pa rin ng hirap at dusa. Sa sandaling ito, tila nararamdaman niya ang pagpunit ng kanyang lumang pagkatao. Ang babaeng naging biktima ang asawang nagbulag-bulagan at ang kaibigang nagpaubaya ay kailangan na niyang tuluyang iwanan sa anino ng nakaraan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa awa. Tanging ang malamig at matalas na determinasyon para sa katarungan ang nananatili. This is not about revenge anymore, Papa. This is about taking back the life they stole from me and Lucas. Ang pabulong na sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang marahang hangin bago ang isang malakas na unos. Sa bawat segundong lumilipas ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkabilang panig ay tila isang mahigpit na lubid na unti-unti nang napapatid. Habang ang mga paanyaya ay naipamahagi na at ang mga ilaw sa hotel ay nagsisimula ng magniningning isang hindi maipaliwanag na kaba, ang biglang gumapang sa batok ni Mateo. Napatingin siya sa kanyang paligid. Sa gitna ng karangyaan at mga palamuti, tila may isang pares na mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang hilahin siya pababa mula sa kanyang kinatatayuan. Ang gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay ay magsisimula na.
Ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-aangat ng mga baso ng alak ang isang lihim na patibong ay dahan-dahan nang nagsasara. Handa na ba ang mga traidor na harapin ang isang katotohanang mas matalas pa sa anumang espada sa oras na ang mga ilaw na kaniyang ipinagmamalaki ay biglang mamatay at mapalitan ng mga imahe ng kanilang sariling kasamaan? Sa gitna ng dapit hapon habang ang langit ay unti-unting nagbibihis ng kulay ube at ginto, nakatayo si Elena sa pampang ng isang tahimik na ilog. Hinahaplos niya ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang gintong metal na tila naging isang malamig na posas sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang bawat ukit sa singsing na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangakong binitawan ni Mateo sa harap ng altar. Mga pangakong itinayo sa ibabaw ng buhangin at ngayon ay tuluyan ng tinangay ng agos ng katotohanan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng hangin kundi dahil sa bigat ng mga gunitang pilit niyang binibitawan. Sa loob ng isang maliit na sasakyan na nakaparada sa anino ng mga puno, abala si Arturo sa pagsusuri ng kaniyang lumang service firearm. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na tanging isang ama lamang ang makakaramdam para sa kaniyang nasaktang anak. Ang bawat pag-ikot ng mga bahagi ng kanyang baril ay naghahatid ng isang uri ng katiyakan sa kanyang isipan. Handa siyang pumatay para sa kanyang anak. Handa siyang pasabugin ang bawat pintuan na hahadlang sa kanilang katarungan. Hindi tayo mamamatay tao tulad nila. Ang malumanay ngunit mariing saway ni Elena habang hinahawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang kanyang titig ay diretso at malamig. Hindi dugo ang kailangan nating dumanak mamaya. Papapangitiin natin ang kanilang kaluluwa sa harap ng lahat ng taong tinitingala nila. Hahayaan nating ang sarili nilang kasamaan ang sumakal sa kanila. Dahan-dahang ibinaba ni Arturo ang kanyang sandata. Napagtatanto ang talino at tibay ng kaniyang anak na babae na ngayon ay mas matapang pa kaysa sa kanya. Samantala sa loob ng mansyon, sa gitna ng pagmamadali ng mga katulong para sa gabi ng engagement party, si Yaya Nena ay dahan-dahang lumapit sa nag-iisang bata na nakaupo sa sulok ng hardin. Si Lucas ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituing nawalan ng ningning. Inilapit ni Nena ang kanyang mukha sa bata. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at misteryo. Maging matapang ka mamaya, Lucas. Huwag kang matatakot sa anumang makikita mo sa screen. May susundo sa iyo, anghel ko. Ang katarungan ay darating na. Hindi na intindihan ng bata ang lahat ng salita. Ngunit ang init ng kamay ni Nena ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bumalik si Elena sa kanyang silid upang maghanda. Sa pagkakataong ito, hindi niya isusuot ang kanyang uniforme ng janitress. Inilabas niya ang isang simpleng itim na bestida. Ang tela nito ay tila anino na nababalot sa kanyang muling pagkabuhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, dahan-dahan niyang hinaplos ang pilat sa kanyang pisngi. Hindi na siya nandidiri rito. Ang bawat guhit ng sugat na iyon ay nagsilbing mapa ng kanyang paglalakbay mula sa impyerno. Ngayon ang bawat piraso ng telang itim na kanyang isinusuot ay tila baluti ng isang tagahatol. Nakatayo siya sa harap ng pinto, handa nang pumasok sa lungga ng mga demonyo. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng may bagong kumpas, malamig, kalkulado at walang alinlangan. Ang bawat hakbang niya patungo sa sasakyan ay tila isang martsa ng katarungan na hindi mapipigilan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Habang sumasakay siya, muli niyang naalala ang tinig ni Mateo. Noong gabing iyon ng bagyo, ang halakhak ni na Mateo at Clara na pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang alaalang iyon ay hindi na naghahatid ng luha, kundi isang naglalagablab na apoy na gagabay sa kanya sa gabi ng paniningil. Isang huling tanong ang bumalatay sa kanyang isipan, habang pinagmamasdan ang naglalakihang ilaw sa kalsada patungo sa hotel. Sa oras na gumuho ang mundo ni na Mateo at Clara, sapat na ba ang katarungan upang hilumin ang lahat ng sugat na kaniyang tinatago? O ang gabi bang ito ay ang simula lamang ng isang mas malalim na labanan para sa kanyang sariling kapayapaan? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa kisame ng Grand Ballroom ay tila mga nanunuyang mata na nagmamasid sa bawat panlilin lang na nagaganap sa silid. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang amoy ng alak ay humahalo sa kaba na namumuo sa dibdib ni Elena. Gamit ang kanyang huwad na pagkakakilanlan bilang bahagi ng technical staff, maingat siyang naglalakad sa mga gilid ng pasilyo.
umiiwas sa anumang direktang liwanag na maaaring maglantad sa kanyang mukha. Ang kaniyang uniforme ay tila isang baluti na nagtatago sa kanyang muling pagkabuhay, habang ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa pagdating ng mga bisitang kabilang sa alta sosyedad. Naroon na sina Mateo at Clara nakatayo sa gitna ng silid, habang pinalilibutan ng mga mamamahayag at mga kilalang negosyante. Ang bawat ngiti ni Clara ay puno ng pagmamalaki. Tila ba kinalimutan na niya ang bawat patak ng dugo at luha na kanyang tinapakan upang marating ang kinalalagyan. Si Mateo naman ay mukhang kagalang-galang. Ang kaniyang kurbata ay maayos na nakalapat, habang mahigpit na nakaakbay sa babaeng kaniyang piniling kapalit ng kaisa-isang asawa. Sa bawat pagtaas ng kanilang mga baso ng alak, ang kanyang puso ay lalong naninigas sa galit. Isang malamig na apoy na gumagabay sa kanyang bawat hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Maingat na nagtungo si Elena sa likurang bahagi ng hotel, kung saan matatagpuan ang silid ng kuryente at ang control room para sa audio-visual presentation. Sa isang madilim na sulok naghihintay si Arturo. Sa kanyang mga kamay hawak niya ang isang technician na kaniyang napatahimik ng walang anumang kaguluhan. Ang kanyang ama ay tila bumalik sa kanyang kabataan. Ang kanyang tindig ay matigas, at ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang paparating na unos. "Ready na ba ang lahat pa?" Ang pabulong na tanong ni Elena. Ang kaniyang tinig ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pananabik sa katarungan. Tumango si Arturo at ipinakita ang monitor na nagpapakita ng bawat screen sa loob ng ballroom. "Kontrolado na natin ang sistema, Elena. Ang bawat mikropono at ang bawat projector ay magsisilbing mga testigo sa sandaling ibigay ko ang hudyat. Wala silang magagawa kundi panoorin ang sarili nilang kahihiyan." Pumasok si Elena sa loob ng AV room. Ang mga ilaw ng mga makinarya ay tila mga bituin sa dilim na nagbibigay sa kanya ng liwanag. Sa monitor nakita niya si Lucas na nakaupo sa isang silya malapit sa entablado. Ang bata ay mukhang malungkot. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, habang ang kanyang paningin ay nakatungo sa sahig. Ang makitang ganoon ng kaniyang anak sa gitna ng kasiyahan ng mga trador ay tila isang matalim na kutsilyo na pumuputol sa huling hibla ng kanyang pasensya. Isang tahimik na panunumpa ang muling nabuo sa kanyang isipan. Ngayong gabi babawiin niya ang kanyang anak mula sa lungga ng mga lobo. Kinuha ni Elena ang flash drive mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na bagay na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Ramdam niya ang lamig ng bakal sa kanyang mga daliri habang dahan-dahan itong isinasaksak sa main console. Sa monitor nakita niyang umakyat na sa entablado si Mateo upang magbigay ng kanyang talumpati. Ang bawat salita nito tungkol sa pag-ibig at katapatan ay tila mga laso na bumabalot sa hangin. Isang matinding tensyon ang bumalot sa AV room nang biglang may kumatok sa pinto mula sa labas. Ito ay ang security ni Mateo na inutusan upang suriin ang bawat sulok ng hotel dahil sa kanyang nararamdamang hindi maipaliwanag na kaba. Ang marahang pagdaiti ng kamay ng security sa hawakan ng pinto ay nagpadaloy ng kuryente ng takot sa gulugod ni Elena. Napatingin siya sa kanyang ama, at sa isang saglit ang katahimikan ay naging mas nakabibingi pa kaysa sa musika sa labas. Nakatayo si Elena sa harap ng computer. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa boto na magsisimula ng lahat. Kung bubuksan ang pinto, maaring ito na ang katapusan ng kanyang plano. Ngunit kung pipindutin niya ang button ngayon, maaring hindi pa handa ang lahat para sa pinakamalaking pasabog. Ang pawis ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang noo, humahalo sa anino ng kanyang pilat. Sa pagitan ng panganib ng pagkahuli at ng hangaring makapaghiganti ang puso ni Elena, ay tila isang nakakandado na bombang handa ng sumabog. Ano ang kanyang gagawin sa oras na tuluyang bumukas ang pinto at ang kanyang mukha ay muling maharap sa mundo ng mga trador na kanyang kinamumuhian? Ang bawat hakbang ni Mateo patungo sa gitna ng entablado ay puno ng mapagkunwaring dangal, tila isang hari na naglalakad sa harap ng kaniyang mga nasasakupan. Ang kaniyang ngiti ay malawak, ngunit ang kaniyang mga mata ay nananatiling malamig at kalkulado. Tinitiyak na ang bawat anggulo ng kanyang mukha ay perpekto sa paningin ng mga kamera. Sa kanyang tabi si Clara ay tila isang bituin na nagniningning sa kanyang gintong bestida. Ang kanyang kamay ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Mateo, isang pag-angkin na hindi na niya kailangang ikuble. Nang tumayo ang dalawa sa harap ng mikropono, ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan.
Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Naghihintay ng mga salitang magpapatibay sa kanilang bagong pagsasama. 1 taon na ang nakalilipas mula nang mawala sa atin si Elena. Simula ni Mateo, ang kanyang tinig ay sadyang pinababa at nilagyan ng pait na tila ba galing sa isang pusong nagluluksa. Hindi ko inakalang mabubuhay pa ako pagkatapos ng gabing iyon. I thought my world ended in that ravine. But then there was Clara. Tumingin siya sa babaeng katabi niya nang may halong peking pagsamba. She was the light in my darkest days. She stayed not just for me but for Lucas. She honored Elena's memory by loving her family when no one else was there. Dahan-dahang itaas ni Clara ang kaniyang kamay upang punasan ng isang peking luha na gumulong sa kanyang pisngi. Elena was my best friend at ang tanging paraan para masuklian ko ang pagkakaibigan namin ay ang siguraduhin na hindi mararamdaman ni Lucas na wala siyang ina. I do all of this for her and for the man we both loved. Sa loob ng control room, ang mga kuko ni Elena ay bumaon sa kanyang mga palad habang pinakikinggan ang bawat salita ng mga traidor. Ang kaniyang lalamunan ay naninikip sa tindi ng panggigil. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang maruming basura na itinatapon sa kanyang alaala habang ang pag-iyak ni Clara ay mas masahol pa. Sa huni ng isang buhay na naghahanap ng biktima, ang kaniyang daliri ay nakatapat na sa main switch. Nanginginig sa pagitan ng galit at ng katarungang matagal na niyang ipinagdarasal. Ngayon patuloy ni Mateo habang itinataas ang kanyang baso ng alak, samahan niyo kaming mag-toast para sa aming hinaharap. To love, to loyalty, and to a new beginning. Itinaas ng mga bisita ang kanilang mga baso. Ngunit bago pa man magkadikit-dikit ang mga kristal, nasisidlan ng lahat ng naglalakihang ilaw sa loob ng ballroom ay biglang namatay. Ang kadiliman ay tila isang itim na telang biglang ibinalot sa buong silid. Isang sandali ng matinding pagkalito ang namayani. Kasunod ng marahang pag-ilaw ng dambuhalang LED screen sa likuran ng entablado, ngunit hindi ito ang inaasahang romantic video ni na Mateo at Clara. Ang screen ay napuno ng magulong puti at itim na linya, kasabay ng isang nakakarinding ingay ng kuryente na tila mga hindi maintindihang bulong. Sa gitna ng kaguluhan ng imahe, isang boses ang biglang pumailan lang sa bawat speaker ng ballroom. Isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa, malamig at puno ng katotohanan. Hayaan mong mamatay ang pabigat na yan, Mateo. Sa wakas magiging akin ka na ng buo. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang dumulas hanggang sa bumagsak ito sa sahig at mabasag sa libu-libong peraso. Ang tunay na pagkadurog ng kristal ay tila naging hudyat ng pagsisimula ng kanyang sariling wakas. Ang boses na narinig ay walang iba kundi si Clara mula sa dashcam record noong gabing balak nilang patayin si Elena. Don't worry, honey. I already made sure na hindi na siya makakauwi ngayong gabi. Ang boses ni Mateo naman ang sumunod. Malinaw at puno ng halakhak na tila isang demonyong nagdiriwang. Ang mukha ni Clara ay biglang namutla sa ilalim ng asul na liwanag ng screen. Ang kaniyang bibig ay nakabukas ngunit walang salitang lumalabas, habang ang kanyang mga mata ay tila kakalas sa tindi ng takot. Sa gitna ng naglalakihang mga speaker, ang boses ng dalawang trador ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Inilalantad ang bawat detalye ng kanilang maruming plano sa harap ng lahat ng kanilang tinitingalang investors, kaibigan at kamag-anak. Ang katahimikan sa ballroom ay napalitan ng mga bulungan na parang mga mabilis na paggapang ng mga insekto. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-urungan. Tila ba ang dalawang tao sa entablado ay biglang naging mga nakahahawang peste. Sa gitna ng AV room, dahan-dahang lumabas si Elena mula sa anino. Ang kanyang itim na damit ay tila bahagi ng kadiliman ng gabi, habang ang kanyang pilat sa pisngi ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng monitor. Tumingin siya sa screen kung saan kitang-kita ang mukha ni Mateo na puno ng paranoia. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may malamig na kagalakan. Ang uri ng kagalakang nararamdaman ng isang tagahatol matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis. Ngunit bago pa man makakilos ang mga guard upang patayin ng kuryente, isang pamilyar at matikas na anyo ang pumasok mula sa malaking pinto ng ballroom. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang sa boses maririnig, kundi sa isang taong handang manindigan para sa biktima. Ang kanyang ama, si Inspector Arturo,
ay naglalakad na ngayon patungo sa entablado, hawak ang kanyang posas na kumikinang sa dilim. Ang pinakamataas na rurok ng kanilang ilusyon ay tuluyan ng gumuho, ngunit sa gitna ng kahihiyan at pagkawasak, isang pares ng mga mata mula sa AV room ang nakatitig ng diretso sa kinaroroonan ni Mateo. Ang multong kaniyang nilikha ay hindi na lamang isang boses. Ito ay handa na upang ipakita ang kanyang mukha. Ang dambuhalang LED screen sa gitna ng ballroom ay tila naging isang malupit na bintana sa katotohanan. Sunod-sunod na lumabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa unti-unting paglilipat ng mga ari-arian ni Elena patungo sa mga lihim na account ni Clara. Hindi pa natatapos ang gulat ng madla nang lumitaw ang mga pekeng reseta ng gamot na sadyang ginamit upang dahan-dahang sirain ang katinoan ni Elena bago ang kanyang aksidente. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na dagundong ng paghatol. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang itapat ang kanilang mga lente sa dalawang trador na nakatayo sa entablado habang ang bawat notification ng social media ay nagpapahiwatig na ang kahihiyang ito ay kumakalat na sa buong mundo. Ang mga pintuan ng ballroom ay marahang bumukas na tila naghahatid ng isang malamig na simoy ng hangin na nagpatahimik sa lahat. Mula sa anino ng pasilyo, isang babae ang dahan-dahang naglakad papasok. Hindi siya nakasuot ng gintong bestida o mamahaling alahas. Suot niya ang kanyang itim na damit na tila isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang mahabang pilat sa kanyang pisngi ay malinaw na makikita sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier. Sa bawat hakbang niya, ang tunog ng kanyang sapato sa makintab na sahig ay tila isang kumpas ng orasan na nagpapahiwatig na tapos na ang oras ng panlilinlang. Elena, ang pabulong na wika ni Mateo ay puno ng panginginig. Ang kaniyang mga mata ay tila kakala sa kaniyang bungo sa tindi ng pagkabigla. Si Clara naman ay unti-unting napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang gintong bestida ay tila naging isang mabigat na pasanin, habang ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ngunit walang anumang tunog na lumabas. Dahan-dahang lumapit si Elena sa paanan ng entablado. Ang kaniyang mga mata ay matalas na nakatitig sa dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Gusto mo ng isang bonggang party, Clara? Heto na ang regalo ko para sa'yo. Ang katotohanan. Ang kalmado ngunit nakakapasong wika ni Elena. Ang kanyang boses ay punong-puno ng awtoridad na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagdurusa. Ang akala nyo ay napatay nyo na ako, pero ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kayang lamunin ng anumang bangin. Sa tindi ng galit at takot, akmang susugod si Mateo patungo kay Elena. Ang kaniyang mga panga ay nangangalit at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matikas na anyo ang humarang sa kanya. Si Inspector Arturo Cruz ay mabilis na humawak sa braso ni Mateo at marahas itong pinihit patalikod. Ang marahang pagdaiti ng malamig na bakal ng posas sa mga pulso ni Mateo ay naghatid ng isang uri ng kasiyahan sa lahat ng nakasaksi. Mateo Reyes, you are under arrest for frustrated murder, qualified theft, and falsification of documents. Ang mariing wika ni Arturo. Ang kaniyang boses ay puno ng dangal ng isang ama at ng isang opisyal ng batas. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang bumasag sa tensyon. Mama si Lucas, na kanina pa nakatitig ng may kalituhan, ay biglang tumayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang ang kanyang puso ay tuluyan ng kumilala sa babaeng nasa harap niya. Tumakbo ang bata patungo kay Elena. Ang kanyang maliliit na hakbang ay puno ng pananabik. Mabilis na lumuhod si Elena sa sahig at sinalubong ang kanyang anak. Mahigpit niyang niyakap si Lucas, isinisiksik ang kanyang balikat habang ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Mommy is here, baby. I'm so sorry. Hindi na tayo muling magkakawalay. Ang pabulong niyang wika sa gitna ng kanyang pag-iyak. Iyon ay isang yakap na tila naghihilom sa lahat ng sugat ng nakalipas na taon, isang tagpo na nagpaiyak maging sa mga pinakamatitigas na bisita sa loob ng ballroom. Habang kinalaladkad ng mga pulis sina Mateo at Clara papalabas ng hotel sa gitna ng mga flash ng kamera at pangungutya ng madla na natiling nakayakap si Elena sa kanyang anak, tumingin siya sa kanyang ama. At sa pamamagitan ng kanilang mga mata, nagkaroon sila ng isang tahimik na kasunduan. Ang katarungan
ay nakamit na. Ngunit ang tunay na laban para sa paghilom ng kanilang mga kaluluwa ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat patak ng luha ni Elena sa buhok ni Lucas ay tila isang dalangin ng pasasalamat, habang ang anino ng kanyang pilat ay dahan-dahang naglalaho sa init ng kanilang muling pagkikita. Ang malamig na semento ng selda ay malayo sa malalambot na telang seda at mga kama ng marangyang hotel na nakasanayan ni Mateo at Clara. Sa loob ng madilim at masikip na rehas, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na parusa. Si Clara ay nakasandig sa pader. Ang kanyang gintong bestida na kanina lamang ay simbolo ng kanyang katusuhan ngayon ay gusot-gusot at may mga bahid na ng dumi mula sa sahig. Wala na ang kaniyang mapagmataas na tindig. Ang kaniyang buhok ay sabog-sabog at ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na tila ngayon lamang niya tunay na naramdaman. Kasalanan mo ito, Mateo. Kung hindi ka naging pabaya sa mga dokumento mo, hindi tayo hahantong sa ganito. You promised me a life of luxury. Pero, heto tayo nabubulok sa kulungan. Ang tinig ni Clara ay puno ng pait at panunumbat, habang ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakalmot sa kanyang sariling braso sa tindi ng kaba. Tumahimik ka, Clara. Ikaw ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat ng ito. Ikaw ang may gusto sa posisyon ni Elena. You're a snake. At ngayon pareho tayong masasakal sa sarili nating mga gawa. Ang pabalik na sigaw ni Mateo habang marahas niyang sinuntok ang malamig na pader ng selda. Ang tunay na pagkatalo ay hindi lamang ang pagkakaaresto sa kanila, kundi ang katotohanang sa huli ang kanilang pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng krimen ay tuluyan ng nauwi sa matinding pagkamuhi sa isa't isa. Habang ang mga trador ay nag-aaway sa loob ng rehas, ang lahat ng ari-arian na ninakaw nila ay muling nabawi sa tulong ng batas. Sa pamamagitan ng mabilis na pagkilos ni Inspector Arturo, ang bawat offshore account ay na-freeze at ang bawat piraso ng lupain at negosyo ay naibalik sa pangalan ni Elena Cruz. Ang katarungan ay tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang lumilinis sa bawat dumi na iniwan ni Mateo sa nakalipas na taon. Nang gabing iyon, muling pumasok si Elena sa kanyang mansyon. Hindi na bilang isang janitress na si Rosa, kundi bilang ang tunay na may-ari ng tahanan. Kasama niya si Arturo, si Lucas at si Yaya Nena. Ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga ng maluwag. Tila ba ang mga dingding ay nagdiriwang sa pagbabalik ng kanyang tunay na reyna. Inatasan ni Elena ang mga bagong katulong na ilabas ang lahat ng gamit ni Clara, ang mga damit, ang mga pabango at ang bawat bakas ng pananatili nito sa kaniyang kwarto. Pinanood ni Elena ang paghahakot sa mga ito, papalabas isang simbolikong paglilinis sa kanyang buhay. Mommy, dito na po ba tayo ulit matutulog? Ang pabulong na tanong ni Lucas habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Elena. Ang bata ay mukhang pagod, ngunit ang kaniyang mga mata ay wala na ang takot na dati ay bumabalot sa kanya. Oo anak, dito na tayo. At wala nang sinumang kukuha sa atin sa bahay na ito. Ang malumanay na sagot ni Elena habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Binuhat niya ang bata at dinala sa kanyang lumang silid. Ang silid na dati ay puno ng mga alaala ng kanyang pagdurusa, ngunit ngayon ay muling nagiging kanlungan ng kanyang pag-asa. Humiga si Elena sa tabi ni Lucas. Pinakikinggan ng banayad at pantay na paghinga ng bata. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nakakatakot. Wala na ang ugong ng bagyo na nagpapaalala sa kanya ng kanyang aksidente. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ng kanyang anak at ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang hinaplos ni Elena ang pilat sa kanyang pisngi. Hindi na ito masakit. Ang bawat guhit ng sugat na iyon ay nagsisilbing saksi sa kaniyang katatagan at sa kaniyang tagumpay laban sa mga demonyo ng kanyang nakaraan. Nang sumapit ang madaling araw, dahan-dahang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata at tiningnan ang bukang liwayway mula sa bintana. Ang sikat ng araw ay unti-unting nagbibigay ng liwanag sa mundo, tila isang bagong pahina na isinusulat ng tadhana. Ang kanyang puso ay wala ng pait, wala ng pagnanasa para sa higanti. Ang lahat ay naayos na sa kani-kanilang lugar. Sina Mateo at Clara ay nahaharap sa habambuhay na pagkakakulong at siya naman ay muling nabuhay upang maging ina at anak. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang tahimik na mukha ni Lucas, isang huling tanong ang dahan-dahang gumapang sa kanyang isipan. Ang katarungan ba ay sapat na
upang tuluyang mabura ang bawat peklat sa kanyang kaluluwa? O ang tunay bang kalayaan ay matatagpuan lamang sa sandaling magawa niyang harapin ang kanyang sariling mga takot nang walang anumang galit na natitira sa kanyang puso? Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa bawat bakas ng putik mula sa nakaraan. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa malawak na hardin ng isang gusaling tinawag ni Elena na bahay-lungan. Hindi na ito ang mansyong puno ng lihim at pait, kundi isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso, panlilinlang at matinding hirap ng kalooban. Mga babaeng katulad niya noong siya ay lugmok pa sa dilim. Ang halimuyak ng mga namumukadkad na ilang-ilang ay humahalo sa sariwang hangin, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na hindi nabibili ng anumang yaman. Sa isang sulok ng garden nakaupo si Elena kasama ang isang batang ina na kamakailan lamang ay nakatakas mula sa isang mapanakit na relasyon. Maputla ang babae at nanginginig ang mga kamay. Tila ba ang bawat anino ay isang banta sa kanyang kaligtasan? Dahan-dahang hinawakan ni Elena ang kamay nito. Ang kanyang haplos ay puno ng isang uri ng katiyakan na tanging ang mga nakabangon mula sa hukay ang makapagbibigay. Miss Elena, minsan po ba ay naiisip niyo pa sila? I mean, napatawad niyo na ba ang mga taong gumawa sa inyo niyan? Ang pabulong na tanong ng babae habang nakatingin sa pilat sa pisngi ni Elena. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Tumanaw siya sa malayo kung saan makikita si Lucas na masayang naglalaro ng saranggola kasama si Lolo Arturo at Yaya Nena. Ang tunog ng tawanan ng kanyang anak ay tila isang banal na musika na nagpapalimot sa bawat pait ng nakaraan. Alam mo, matagal kong dinala ang galit na yan sa dibdib ko. Akala ko ang paghihiganti ang tanging paraan para maging buo ulit ako. Pero ang totoo, I didn't forgive them because they deserved it. Hindi ko sila pinatawad dahil naging mabuti silang tao o dahil nagsisi sila sa loob ng kulungan. Ang malumanay na sagot ni Elena, ang kanyang boses ay punong-puno ng lalim at karunungan. Napatawad ko sila dahil kailangan ng puso ko ang kapayapaan. I chose to let go, not for them but for me and for Lucas. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa nila kundi ang pagpapasya na hindi na nila kailanman hawak ang emosyon ko. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan sa pagitan nila ay naging mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Nahanap na ni Elena ang tunay na katarungan hindi sa loob ng malamig na rehas ni na Mateo at Clara, kundi sa bawat batang inang kanyang natutulungang muling tumayo at sa bawat gabi na mahimbing ang tulog niya sa piling ng kanyang pamilya. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng biktima kundi isang patotoo ng tagumpay ng pag-ibig laban sa kasamaan. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang kanyang pilat. Hindi na ito tanda ng kanyang pagkawasak kundi isang medalya ng kanyang katapangan. Ang bawat linyang naiwan sa kaniyang balat ay nagsisilbing paalala na ang isang babae ay tila isang perlas. Kailangang dumanas ng matinding hirap at pait sa loob ng kabibe upang maging isang marikit at matibay na hiyas na hindi kayang sirain ng anumang unos. Ang tunay na lakas ng isang babae, anak, ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin. Nasusukat ito sa tapang niyang buuin muli ang kanyang sarili mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Ang huling wika ni Elena habang pinagmamasdan ang paglipad ng saranggola ni Lucas patungo sa asul at malawak na kalangitan. Sa ilalim ng gintong liwanag ng papalubog na araw, ang bawat sugat ay tuluyan ng naghilom. Ang kwento ng dusa ay naging awit ng pag-asa. At sa bawat paghinga ni Elena, ramdam niya ang ganap na kalayaan. Isang kalayaang nagmula sa pagtanggap sa pagmamahal at sa walang hanggang biyaya ng isang bagong simula. Grab, nakakayak at nakaka-inspire ang kwento na Elena, diba? Pinatunayan niya na ang tunay na lakas ng isang ina ay hindi kayang talunin ng kahit anong kasamaan o pagtataksil. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin hanggang dulo ng kwentong ito. Kung nagustuhan nyo ang ating video at nakarelate kayo sa laban ng bida natin, please subscribe to the channel, i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga bagong kwento natin at i-share sa comments kung anong naging paborito nyong eksena o aral na napulot nyo.
Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam.